Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by DWSI 864. Tungkol ito sa BICAM deliberation kung saan sumabog sa galit si Senator Loren Legarda at nilecturean niya ang both ang executive department, ang PBBM admin, lalo na yung gumagawa ng budget, and of course mga congressman, kasi ang hilig nila ng insertion. Yan ang problema natin. For 3 straight years ng administrasyong ito, ang dami nilang ini-insert. Mabuti na lang may mga matitino tayong senadora. Ayaw namin ng insertion. Bakit hindi nyo ilagay sa NEP? Kung importante yan, ilagay nyo sa NEP. Noon. Salamat. Saludo ako dito kay Senator Legarda. Pakinggan natin. Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw na ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. 22% of our people who are in Mindanao, 22% of the 119 million Filipinos. Do we know about that? Why there's nothing here, zero? Mr. Congressman Rufus, it's not in the NEP. The agency did not request for that. So I think the most appropriate agency to talk to and inquire about that is the Department of Transportation. Ito. Alam nyo, pare-pareho naman tayong mga nagtatanong sa ahensya. Yung mga ahensyang yan, sang-ayon ako sa inyo, kailangan. Bakit hindi ligay sa NEP? Hindi naman trabaho ng senador, ng chairman ng finance, sagutin ang ahensya, bakit wala sa NEP? Yun na yung tanong namin, bakit nga wala sa NEP? Mag-isip-isip sila, matuto sila gumawa ng budget nila. Bakit tayo mag-iisip ngayon, ba't wala sa NEP? Thank you for the lecture, Senator Loren. I'm not lecturing. No, we thank you really. You're really saying the right thing. No, But it's true. anyway, Because I was there for 5 years, and sometimes, hanggang last minute, they submit in the BICAM. Why should they submit in the BICAM? Pag-isipan nila ang kanilang NEP, National Expenditure Program, the President's Budget. That's why ayaw na ayaw namin ma-insertion sa BICAM. Kasi dapat kung mahalaga yan, nasa NEP na yan. Yes. And then they come to a senator during the plenary, isingit nyo to. Ayaw namin. Okay, we amend, but there's only limited fiscal space. And then now, a veteran congressman asks the first-term chair of the Finance Committee, why is it not there? I'm sorry, I have to answer for him. Of course, he can very much answer that. But if it's not in the NEP, what do we do? Right? I also agree with Senator Legarda and the chair. So therefore, I think Secretary Banoy Lopez is listening to us now. The suggestion of our senator is probably in the next cycle for 2027, we should be able to have that. And, If I may add, after this, let's organize the oversight committee so that walang masama, we are consulted when they do their NEP. Masama ba yun? Hindi. Kasi lahat ng output natin, sabi natin, bakit ang DND puro infra, ba't kulang sa ganito? So, example yung DND, bakit ito, wala yung Mindanao Rail? Agree kami dyan. Yes. Ano mang priorities nila, di ba? Kaya hearing tayo ng hearing. Gawa tayo ng monthly oversight committee ng bicameral. Tanungin nyo yan, kaagad. Galing. Sang-ayon ako dyan. I agree again with Senator Legarda. Now, alam mo, Why should they submit in the BICAM? So, anong nakikita dito? Incompetence o kulang sa concern? Gawa sila ng NEP. Tapos, mamaya, singit-singit. So, dalawa lang yan eh. Yung pagsingit-singit, nasanay na sila for 3 straight years. Dahil yun na nga yung pork barrel. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang pork barrel. Kaya lang, itong administrasyong ito, dahil sa incompetence, kapabayaan, walang pakialam, basta, grabe.
Trilyones ang nawawala o nalulustay. Sabi ni Congressman Erese, 2023, 300 billion ang insertion nila. Sa 2024, lumobo 500 billion. 2025, nabawasan ng konti, 430 billion na isingit pa rin. Despite na nagbeto-beto ko ng Pangulo, 430 billion pa rin. Bakit? To me, that's incompetence. So, salamat na lang at na-expose na ito para hanggat mari maiwasan na yung insertion. Salamat tayo at mayroon tayong mga matitinong senador. In fairness, halos lahat ng mga senador natin ayaw ng insertion. At ang mga nangunguna sa ayaw, of course, yung chairman ng Finance Committee ng Senator Gatchalian, saludo ako sa kanya. Tapos back up sina Senator Ligarda, Senator Aimee, sila pa yung isa, Senator Pia. Sila yung bumanat sa DPWH na ayaw nilang ibalik yung nakaltas 45 billion dahil ano ba kayo? Pumayag ka, sabi nila kay Dizon, pumayag kang kaltasan namin, ngayon ipapabalik niyo. So ito yung reklamo ni Congressman Rufus Rodriguez. Believe din ako sa kongresista na yan. Nakafocus siya sa welfare ng taga Mindanao. Parang ang nirereklamo niya, zero budget yung infrastruktura sa Mindanao sa road network sata. Zero. Ang dami. Kaming taga Mindanao, ang dami. 22% kami sa buong population. Bakit zero ang budget sa DOTR para sa infrastructure ba yun o road networks? Nirereklamo niya yan eh. Hanggang ngayon wala sa sana nakikinig ang DOTR, sana nakikinig ang DPWH sa Talakayan. Mahiya naman kayo na nilelekturan kayo ng senadora, hindi nila trabaho ang pagsingit-singit. Kung importante yung item na yan, ilagay nyo na sa NEP. Hindi na yung singit-singit pa. Tama na yun. PCIG report, malala ko. King and Queen of Insertion, sino? House Speaker mismo. At saka Chairman ng Appropriations Committee. Ang dami nilang isiningit. Grabe. Isinir ni Attorney G ang babala, warning ni Senator Lacson na hindi kanais-nais na mangyari sa budget for 2026. So maapektuhan ang Marcos Jr. administration nito. Sabi ni Senator Lacson warns of looming reenacted budget for 2026 dahil sa deadlock sa BICAM. Ito, sinerpa niya ang payag ni Bam Aquino. Bam Aquino urges DPWH to recompute budget to break empathy in BICAM talks. Nagkakagulo ang mga kongresista. Sinusuportahan nila yung kagustuhan ng DPWH na ibalik yung 45 billion na nakaltas. Ang mga senador, matindi rin yung paninindigan nila. Ayaw namin, di namin balik. Dahil insertion na naman yan. So yun ngayon, delikado. Mariinak ang budget. Sinasabi ni Auntie Claire, ayaw na ayaw daw ng Pangulo ang reenacted budget. So ito, nangangamba si Attorney G. Basahin ko itong kanyang napakagandang kanyang opinion. Sabi niya, hala, mukhang magkakatotoo ang kinakatakutan ko. Masama talaga ang reenacted budget. Dahil ang Kongreso na mismo ang nagsasabi na malamang ay mare-reenact ang 2025 na budget para sa susunod na taong ito sa 2026. Ang budget kung saan tad-tad ito ng mga walang kwentang project insertions at ayuda para sa pamumulitika ng ating mga politiko.
tinawag nga dyan, worst budget in our nation's history, yung 2025 budget. Pinirmahan ng Pangulo, ipinagmayabang pa niya na binasa niya lahat, inanalyze niya ang 4,057 pages at wala naman daw diferensya. Ayun pala, worst budget in our history. Okay, ang budget na tinaguri ang pinakamarumi at pinakakurap sa kasaysayan ng bansang ito. Kung sa bagay, ganun talaga kapag kumita ang producers sa isang pelikula, di ba? Tama. May sequel kaagad ito para tuloy-tuloy ang buhos ng pera sa gatasan nila. Kawawang taong bayan ito. Kaya muling nakikiusap ako sa mga pinapasweldo namin sa loob ng gobyerno. O correct, tayong nagpapasweldo sa mga opisyalis na ito eh. Gawin nyo naman ng maayos ang trabaho nyo. Tama si Senator Bam Aquino dito na mag-compute naman ng maayos kayo. May kasalanan dito DPWH eh. Although naghumingi na ng apology itong si nagmamagaling na Vince Dizon, secretary ng DPWH. Mali daw. Kulang daw yung data nila. O ngayon, nag-submit sila ng panibagong data. I don't know, pag-aaralan daw ng mga senador. Wala, may tinatago talaga yung opinion ko lang ha. Grabe ang DPWH. Talamak pa rin ang korupsyon. Walang pagbabago. Nagbago lang ang mukha ang nakaupo. Kaya lang nandun pa rin yung systemic na kaugat na korupsyon. Kung sakit pa, sobra pa sa stage 4 cancer ang korupsyon sa DPWH. Bilib ako dito sa batang kongresista, si Congressman Libeste. Sabi niya, itigil nyo na yan. Biding-bidingan sa DPWH, yung bidding nila lutong Macau. Meron ng determined winner. Yung mga losing bidder, babayaran yan, babayaran para happy ang lahat. Kaya ganyan tayo niluluko ng mga taga DPWH. So mag-recompute. Dahil hindi pwedeng daanin na lang sa pakiusapan at pagtitiwalaan ito. Ay, wala na akong tiwala sa DPWH. Kung kami nga na may maliliit na negosyo, ang bawat line item namin ay dokumentado. Kayo pa kaya na bilyon at trilyon ang pinag-uusapan ninyo? Huwag nyo namang sanang iparamdam sa amin na porket hindi nyo perang pinaghirapan ang hinahawakan nyo, ay pwede nyo nang paglaruan na lang ito na parang patintero. Secretary Dizon, sana marinig nyo itong post ni Attorney G. Laban bawi. Very clear ha. Pumayag kayo sa Senate Budget Deliberation. Pumayag kayo. Verbatim ang inyong pagkasabi na pumayag kayo na bawasan dahil yun nga overprice o di binawasan ng mga senador. Ngayon sabay ka, magpapakita ka pa dyan para magpaliwanag, para ibalik. Ay, kung ako ang senador, hindi ko ibabalik. Ay, magpasalamat tayo sa ating mga senador. Mga matitino pa ang nandyan sa Senado. Kongreso, I don't know. Pasensya na lang. Pera dulos benos. Kailang, pero mo, tinagurian yung House Speaker at saka House Committee Chairman, yung Appropriations Committee. Tinagurian na King and Queen of Budget Insertion sa 2026 DPWH budget. According to PCIG report, laki ng mga isiningit nila sa DPWH budget. Kaya ngayon, ayaw nila na mabawasan, matapyasan ang budget ng DPWH dahil baka apektado ang mga in-insert nila.